Our thoughts are important. What we think shapes our emotions, our actions, our relationships, and our spiritual lives. When we focus on our worries, on the chaotic and tragic things happening in the news, and on our mistakes and struggles, we become overwhelmed with anxieties and fears. Good morning once again and welcome to Usapang Kristiyanong Tahanan. Kamusta ang buhay sa buong sanglinggo sa aming mga mahal na taga-subaybay at sa aming mga tagapakinig? Ikaw ba, Mother? Kamusta ang ating buong isang linggo? Very blessed. Ayan. Oo naman. Kahit Blessing pagod. araw-araw. Yes, merong Oo. blessing. Kaya blessing kasi buhay pa rin hanggang ngayon. Ay, Yun. I think nai-apply mo na yung mga keys on how to Ayan. have a healthy or positive mind. Ano? Kung Oo. paano. Wow. Buti na lang may mga susi. Aha. Buti na lang. At yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito ng araw ng Sabado. Bibigyan po natin ng pagkakataong ma-review ang buong isang linggo na tinalakay po ng kasama natin, si Sister Bing. Napakaganda po ng mga topic na ito ay naibahagi sa sinuman. At kung kayo po ay hindi nakasubaybay, ito po yung pagkakataon para ma-review natin. Ano? Okay. Sa palagay mo ba, napakaganda ng impact nito sa iyo? Oo. Wow. Marami akong natuklasan. Ako mismo, bagamat nakatayo ka sa gitna. Oo. Hindi kasi porke nakatayo ka sa gitna, alam mo lahat. Ay, of course. Oo. So, ikaw yung nagsasalita, ikaw din yung number one listener, at ikaw din yung Yes. number one na natututo. Totoo yan. Yun. Kaya nga po, ating aalamin muli kung ano ba yung mga key na ito, keys, ano, para magkaroon tayo ng healthy mind. Sa palagay niyo po ba, mga mahal naming mga taga-subaybay, badly needed ba ito sa ngayon? Yes. Ay, of course, Badly ano? needed na talaga at kailangan na talaga nating may apply. Oo, kagaya ng nasabi natin kanina, our thoughts are very important. Napakahalaga. At ito po ay kailangan nating i-shape dahil tayo ay affected ng ating mga iniisip, affected yung ating emotions, affected yung ating actions. Hindi lamang yan, pati yung ating relationship ay affected kung ano yung ating iniisip. Yes, Di ba? Oo. Sabi nga, kailangan matulungan natin ang ating mga sarili kung paano tayo mag-survive sa mundong ito na napakaraming challenges. Every day na lang, iba't ibang challenge yung na-encounter natin. Pero blessing din yung challenge. eh. Oo naman, I believe. Kasi way yan ni God, para din tayo ay makapag-isip, para tayo makarealize, oops, meron something na dapat ayusin, at dapat ibalik sa Panginoon. Oo. Yeah. Kasi nga, sabi nga pag hindi ka na nakakaranas ng pagsubok, Oo. mag-isip-isip na. Oo. Kaya nga, wag nating hilingin po na ang ating buhay ay very smooth. Yes, correct. Oo. Kailangan may ingredients din na, alam mo yun, yung mga challenges na yan, yung mga Yes. baku-baku na yan sa buhay Oo, natin. Kailangan yun. Kasi nga, sabi nila, if you're working in God's field, Oo. life is not smooth. Oo. It is rough. Totoo yan. Bakit? Kasi hindi mo maramdaman yung miracles ni God at yung kanyang mga mystery. Yes. Kung smooth ang buhay mo. Yes, yes.
Hindi perfect ang life. Kaya sa buhay mag-asawa, ganun din. Naku, sa aming mga kabataan, napapasok pa lang sa buhay may asawa, abay, huwag niyong isipin na ganon kasaya at puro saya lang at kaligayahan. Parang pareho yon. Saya at kaligayahan. Puro kasaganaan lang. Meron din na mga pagsubok, di ba? Meron ding hirap pagdating sa adjustment sa relationship. Ingredients daw yun eh. Oo. Para mapasarap ang relasyon, kailangan dadaan ka sa bakubakong kalsada. Ang kailangan lang po nating matutunan, syempre, i-accept kung ano tayo at matutunang isuko ang lahat sa Diyos. Yes, kasi pag yung mga pagsubok na yon, yung mga rough roads na yon, yun ang magpapaalala sa atin na meron palang Diyos na magpapasmooth nun. Napakahalaga pala, no, sa aking pakikinig sa iyo, no, sa buong linggong yan. Napakahalaga pala din yung acceptance. Oo. Na tayo mismo sa sarili natin maging bukas yung kaisipan. Kasi napakahirap tulungan ang sarili kung close-minded naman tayo. Ayun. Problema talaga yun. Oo. Ayan. Ating pong simulan pag-usapan ang lahat ng ito. Noong unang topic na na-discuss nyo ay talking about positive minds or thoughts. Thinking Eto well. ba? Yes. Paano ba gagawin ito? Hindi ko alam eh. Ano ba ito? Simply to think positive. Ganun lang ba? Okay na ba ako doon? May mga proseso din. May Diba? proseso. Kasi nga, sabi nga, hindi natin talaga kaya mag-isa. So, talagang isuko natin sa Panginoon yun. May mga proseso talaga. Hindi kasi automatic, Lord. Pwede bang kumbaga, sabi natin, gusto ko nang mag-isip ng tama. Pero kung sa sarili mo lang, hindi mo Ayaw mo kaya. tulungan yung sarili mo? Oo. So, kailangan mo ringiin ang Guidance. ng Panginoon para magawa mo yung gusto mong gawin. Ayan. So, una talaga, hingin mo sa Panginoon. Ayun, hihingin sa Panginoon. At kung sakali meron tayong mga suliranin, hindi po ibig sabihin na magkaroon ng positibong isipan ay ibabaliwalain yung problema, yung challenges. Oo. 'Di ba? Haharapin natin, pero meron tayong tiwala na kasama natin ang Diyos sa pagre-resolve ng mga problemang ito, Yes. ng mga challenges na to. Kasi hindi solusyon ang takbuhan o Yes. talikuran ng problema. Harapin. Yes. Unawain at alamin ano ba ang dahilan, ba't ba nagkaroon nito? Oo. O, diba? Mas maganda na klaro po sa ating kaisipan. Ano bang pinagmulan? Bakit ba nagkaroon ng ganitong problema sa aming buhay? O baka naman, merong akong hakbang na hindi tama. Yun. Diba? Merong naging desisyon na hindi tama. Ayan. So, yun na yung pagnilay-nilayan. Bakit ba nga ganito? Diba? So, makikita mo rin yun yung sa pagmuni-muni mo, pagnilay-nilay mo, makikita mo rin ang dahilan balang araw. Yes, and like what we mentioned a while ago, we need to accept it. Kung Yes. merong kulang, meron tayong dapat baguhin, dapat maging ready tayo to accept it, to Yun na, understand Yung it. sinasabi mo kaninang open-minded. Oo, yan. Sabi nga, yung benefits ng positive thinking, magkakaroon tayo ng better quality life. Diba? Oh, nice one. And not only that, higher energy level. Ay wow, na-try mo ba? Positibo ka pagising sa umaga and na-energize ka. Automatic. Abay, hindi Basta pala kasi kape ang kailangan. Once kasi na na-condition mo yung kaisipan, Oo. yung pag-iisip, na pagkamulat ng yung mga mata, Panginoon agad ang iyong tawagin. Ayun. Isuko mo ang iyong sarili. Pagbangon mo, pag-gising mo, ang sarap ng feeling. Oo. Energize. Energize ka. Hindi pala pagkagising, nasaan ang aking kape at ako'y magkakape. Okay? Meaning to say, bigay natin sa Panginoon Oo. pagkagising. Yes, pagkamulat ng iyong mata. Ay, that's the good Suko tip. agad sa Panginoon. Oo. Naku, napakasimpleng mga tip, pero kailangan po nating apply para matutunan natin na magkaroon tayo ng positibong isipan. Di ba? Ayan. Sabi pa nga po, kung tayo may mga karamdaman, alam niyo po sa aming mga mahal ng mga taga-subaybay, kung meron tayong positibong kaisipan, alam niyo po ba na ito ay mabisa ding kagamutan kapag tayo may karamdaman? Di ba? Simple lang pala kahit yung magkakasakit ka, ang gamot.
Oo. Dito lang din sa ating kaisipan, Oo. mag-uuna. First antibiotic pala yun. Oo. Ibig sabihin, ikalma mo yung iyong kaisipan. Alisin mo yung mga suliranin, yung nakakapagpa-stress tayo. Come on, relax, pray. Alam niyo yung na-realize ko, simple lang pala ang buhay. Oo, Makes you ano. happy. Tayo pala ang Nagpapalala. yung kaisipan. Oo. Sabi nga kanina, our thoughts are important. Dito rin po napoproseso kung palalalain natin. Oo. Pabibigatin natin ang ating buhay. Oo, at yung paghahangad ng labis naman sa ating Correct. pangailangan. Totoo yan. Okay. Sabi pa nga sa Healthline 2023, sabi, fewer colds. Wow! Kapag pala tayo po ay positibo ang isipan, ay bihira tayong magkasipon due to the weather lang, yung change ng weather. So, hindi dahilan na ay tag-ulan ngayon, malamig kaya Oo. ako nakakasipon. Oo. Ilang porsyento yung mali mo nakain dahil mahilig ka sa matatamis. So, yung control din, Pero, malaking factor pala yung kaisipan natin. Oo nga eh. Para hindi magkasakit. Ang gamot Okay? na sa atin lang din, no? Oo. Sa pag-ehersesyo ng mga tulad ng ating mga pag-iisip. At bukod pa dyan, sabi ng Healthline, bukod dun sa iyong mga na-share kada gabi, ito pala ay nakakatulong na ma-manage natin ng maayos ang ating stress. Okay? Yung coping skill natin, tulungan natin po yung ating mga sarili na maging positibo tayo. No? At the same time, pinuproseso, nire-resolve natin sa tulong ng Diyos ang ating mga challenges o suliranin. Dumako tayo dun sa pangalawa na iyong na-mention, extravagant gratitude. How to become more grateful ba? Kasi isa pala ito sa key para maging healthy yung kaisipan natin. Oo nga eh. Simpleng pagsabi mo lang ng salamat. Oh. At once na nag-say ka, thank you. At Oo. once na nakarinig ka rin ng thank you, Oo. galing sa ibang tao, Oo. aba, ito pa rin nagpapabago ng iyong mood. Yes. Kung ikaw ay stress, kung ikaw ay abala, kung Oo. ikaw ay may maraming daladalang alalahanin, di ba pag may nagsabi sa'yo, oy, thank you ha, kasi Oo. may nagawa kang something Oo. mabuti sa kanya, aba, yun pala ay nakakatulong para yung mood mo Makondisyon, mabago maayos. at Oo. maging positibo ang iyong kaisipan. Di ba? They are connected. Para maging grateful ka to acquire that character, tulungan mo yung sarili mo, yung isip mo na maging positibo. Oo. Meaning to say, try to find something good sa ibang tao and even to yourself. Hindi puro negatibo yung titingnan mo. Mali ang ginawa niya, mali yung ginawa ko. Oops, wag naman ganon. Hanap tayo ng something na ma-appreciate natin sa ating sarili. Bagaman may kapaguran sa buhay. Oo. Ano ba yung aking nais na ipagpasalamat din sa Panginoon sa araw na ito? Alam kong very challenging, nakakapagod. Pero ano ba yung pwede kong ipagpasalamat sa Diyos Oo today? nga. Na-inspire kami dun sa kwento ni Pablo. Oo. Na siya yung nasa kulungan at siya i-execute. Oo. Alam niya siya i-execute. Pero hindi niya tiningnang mga masasama mga bagay doon. Oh, mahirap Sa halip, yun ha? Sa ganong kanyang kalagayan, ang ginawa niya, lahat ng bagay na kanyang nakikita sa loob ng kulungan, tiningnan niya itong magaganda Ay, at wow. mabubuti. So, ibig sabihin, kung nagawa ni Paul na siya yung example natin, pwede din natin na piliin na ganon. oo. Kaya pinapaalalahanan tayo Oo. ng kwento ni Paul sa kanyang buhay na hindi pwedeng laging negative ang ating isipin. Oo. Turn it to positive and it will make you happy. Oh, yes. Kasi sabi nga po, gratitude can have a lasting positive impact if we work towards incorporating it into our daily lives. Yes, exactly. Ayan, ating pong pakatandaan. Very simple, pero po ito ay nakakatulong para maging malusog ang ating kaisipan. Oh, simpleng-simple lang ang buhay. Maging masaya ka. Yeah, kulang lang pala tayo sa application Oo sa nga araw-araw. Kasi masyado nating iniisip, masyado nating hinahabol ang buhay sa mundo. Napakabilis po ng pacing, lalo na sa panahon ngayon. Kung tayo makikipagkarera, siguraduhin natin, kasabay natin, kasama natin ang Diyos. Magandang makipagkarera, pero sa Panginoon ang punta. Oh, yes. Totoo yan.
Yung pangatlo na iyong na-mention ay don't worry, try wonder. Yes. Oo. Ang daming kamangamangang bagay, kamangamangang pangyayari, but all those things, it reminds us that God is there. Oh, And He's the one who created them. Okay. We can make it our day beautiful. Yes. Something unique. Mhm. Okay? Not to impress other people, Yeah. but ang Panginoon. Oo. Doon lagi Di ba? Sa kanya lagi, ano? We are doing this. O, sa halimbawa, tayo mga nanay, abala tayo sa gawaing bahay. Kayong mga anak sa pag-aaral, sa paghahanap buhay. Binibigay nyo ang lahat, yung best sa pagtatrabaho, dahil po ang inyong boss ay ang Panginoon. Oo. Doon talaga lagi babalik. Oo. That's wonderful, no? Yun yung pinakamaganda mong nagagawa kada araw. Do not perform na iniisip mo ay para ma-appreciate ako ng ibang tao. O ni boss, nung co-workers ko. No? Lagi natin isa sa isip, ginagawa ko ito dahil ang boss ko talaga ay ang Panginoon. Oo. Yung gusto kong maramdaman na ang presensya ng Panginoon through me. And automatically, di ba, nakakagawa ka ng mabuti sa ibang tao. Oo. Ang sarap. Okay. Doon sa sunod po na i-share ay Jesus shares joy. Tama ba? Sa paanong paraan ba si Jesus nag-share ng joy sa atin? Maraming kwento sa Bible na talagang nagpapasaya ang Oo. Panginoong Diyos sa atin. Oo. Tulad lang nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa, di ba? Oo. Kasama siya ng mga alagad noong Yes. unang panahon. Nakikita siya ng maraming tao. So, naiinggit nga ako Sana, Oo sana nga, ng no? time na yun, nabuhay na tayo. Oo, Nakita baka natin ang- nakasama ang kaya Panginoon. lamang ang ha? dilema. Baka naman hindi rin tayo naniwala. Naku, wag naman. Okay, during the time. Kasi ng time na yon, pag ikaw ay may sakit, dadalawin ka ng Oo. Panginoon. Kung ikaw ay nagugutom, 'di ba? Pinapakain niya. Doon sa mga nasa kulungan, dinadalaw niya. Tapos doon sa mga halimbawa namatayan ka, nagbibigay siya ng mga words of Aliw. encouragement. Yes. Pinapaaliw ka para hindi ka malungkot. So, ang saya pag Ang saya. mismong Panginoon yung kasama mo at siya mismo yung nagbibigay ng kaligayahan sa'yo. That is true. Pero alam mo ba, sa panahon ngayon, though physically, hindi natin nakikita ang Panginoon, pero still, Yes. He's existing. Pag yung Oo. naramdaman mo na ba yon yung pag manalangin ka, feeling mo, kausap mo yung Panginoon. Yes, Siya yung yes. nasa tabi mo. Yes. At feeling mo, sinasagot Oo. ka. Oo. Naramdaman ko yun. So, kahit yung hindi natin siya nakikita physically, pero pag tayo mag-pray at makipag-usap sa Panginoon ng taos-puso, Oo. naandyan siya Yes. You will feel His presence. And siguro makakatulong na rin sa atin na atin intentionally tingnan kung ano ba yung blessing ni God today. Paano ba ako napasaya ng Panginoon sa araw na ito? 'Di ba? Oo. Kasi nga nag-start tayo to have a positive mind. So isama natin ano ba yung blessing na ibinigay ng Panginoon sa akin ngayong araw na ito. Alam mo ba kahit may problema, kahit nakaranas tayo ng kalungkutan, for sure, meron pa ring joy na ibinigay ang Panginoon sa atin. Oo. Every single minute lang na ikaw ay humihinga. Yes. It's a joy. Kaya naman, ini-encourage din tayo para tayo magkaroon ng healthy mind to share God's love. Oo. Be an Yeah. influence to others. Yes. Ang pag-share ng God's love sa aming mga mahal na mga tagapanood at tagapakinig, hindi lang ito through material things. Hindi lang money or financial aid. Okay? Alam mo yung presence mo, no? To give quality time also sa family. Pag-show yun ng love ng Yes, Panginoon. oo. Mararamdaman nila yun. Kahit yung presence mo, kahit nga hindi ka pa nagsasalita, yung Yes, nandun ka lang, oo. yung presence mo makita ng somebody who needs you, Oo. it makes them happy. Yes. At ito po ay hindi lamang particularly to our parents. Sa bawat miyembro ito ng pamilya, bata man o matanda, ay dapat nagagawa natin ito. Oo nga Diba? So, ang Okay. sarap-sarap kaya ng isang tahanan na yung Oo. lahat ng miyembro ng pamilya ay masaya. Yes. Kumbaga kung ano yung
nagagawa ng parents, they are a good influence to their children, and then, mararamdaman mo talaga yung, it's like a heavenly home Correct. sa loob ng correct. iyong tahanan. Ah, So, hindi yes. stressful ang life. Totoo po yan. At inyo pong tandaan, okay? Inyo pong tandaan, kung tayo ay magsimula na mayroong positibong kaisipan, kung tayo ay mayroong a grateful heart, di ba? Kung tayo po ay hindi nag-worry dahil umaasa tayo na meron tayong kasamang Diyos na sumasama sa atin everyday, na ating ini-internalize na si Jesus nag-share ng joy sa atin Yeah. every moment ng buhay natin. Yes. Oo. Oo. At yung kindness na ito ay naibabahagi natin sa ating kapwa. Alam mo ba, merong peace sa ating isipan. Oh, exactly. Yun talaga magiging result, no? Oo. Peace of mind. Oo. Nakaranas ka na ba na merong storm sa buhay mo, pero na-feel mo rin yung peace of mind? Maraming beses, no? Kasi, pero parang it's a blessing in disguise. Yung mga yes. storm na ating nararanasan. Oo. Kasi at the end of the day, mararamdaman mo, oh God, thank you, I survived. Yeah. Thank you, you made me know you better. Oh, yun, 'di ba? Kaya kahit po may mga pagsubok, kung hindi tayo lalayo sa Panginoon, bagaman naramdaman natin na parang iniwan ako ng Diyos. Parang nagsusolo ako sa buhay, sa kahirapang ito, sa problemang ito. Naku, wag po tayong hihinto na lumapit sa ating Panginoon. Dahil for sure, merong pinaka-best na plan ang Panginoon sa atin. Yes, oo. Pero sa totoo lang, hindi tayo iniiwan ng Diyos eh. Oo. Tayo yung nakalimot. Tayo lang talaga. Kasi naglalagay tayo ng boundary, Oh, ng tsaka, limitation. yes. Diba? Inuuna kasi natin sarili natin na, parang feeling mo, kaya ko to. Oo. Isosolve ko to. And at the same time, meron tayong expectation kasi. Pag hindi nasunod, Lord, bakit naman hindi? Natampo ka kaagad, no? Ano? Okay. So, ano man po itong ating na-acquire, na-receive, ibalik uli natin sa Panginoon. Oo. Panginoon, ito po ba? Ito po ba yung katugunan? Ito po ba yung gusto nyo? Help me to learn from this. Yes, Oo, oo. Di ba diba? maraming iba nga sinasabi, hingi sila ng sign. Oo. Ganon. Oo. Ba't maraming nagsasabi ng sign hinihingi nila, binibigay ni Lord? Ang iba naman, okay, wala. So, Oo. ibig sabihin, hindi yun. Yes. So, pagdating sa sign, iba-iba ng way ang Panginoon ng pakikipag-usap sa atin. Okay? Kung ikaw ay mas effective sa inyo ang sign, then God will provide those sign. Kung ang strength mo ay maunawaan mo ang message ng Panginoon sa pagbabasa ng Holy Scripture, doon gagamitin ng Panginoon. Yes, Okay? oo. Kung ang way mo, ang strength mo, ay sa pakikinig, maybe merong gagamitin ang Diyos na kaibigan mo, family members, or other people Yes, na maging oo. instrument. Depende sa Oo, needs sa mo, need no? ng tao. Oo. At alam niyo po ba kung ang lahat ng ito ay ating naia-apply sa ating sarili? Alam niyo po ba, meron tayong kagalakan sa ating puso. Oo. Diba? Magiging mapanatag tayo at talagang at peace ang ating kaisipan. Oo nga eh. Kaya nga, lagi kong nare-realize talaga ngayon, napakasimple na pasayahin ang buhay. Oo. Simple lang pala eh. Hindi ka na maghangad na kung ano pa. Ibig Makasurvive sabihin, ka sa araw-araw. ibig sabihin, Salamat ka. ibig sabihin pala talaga, nasa isip, ano? Oo. Nagkikreate tayo ng something negative at kahirapan. Tayo Dito. nagpapahirap ng ating isip, Oo. nagpapahirap ng ating buhay, And- which is, life is very simple. Yes. Narinig ko, na-mention mo minsan, yung hypothalamus natin na nagko-control ng ating emotion, isa sa function niya, to control our emotions. Oo nga. Siya din kasi yung nagre-release ng oxytocin, no? Ibig sabihin pala, ito pa lang po, mahal naming mga tagapakinig at taga-subaybay. Na nasa taas. Oo, ito pala create na ni God na complete eh. Oo nga eh. Diba? Andiyan na rin ang gamot sa lahat Oo. ng mga karamdaman. Yes. So, ibig sabihin, kung nag-create tayo ng fear, negative thoughts, ay syempre, yun ang iko-control niya sa ating body. Kasi yun ang nilagay mo sa isip mo. Oo. Yun ang lalabas sa ating mga
pananalita, Yes. at magiging action natin. That is true. Kaya kung anong nilalagay natin sa ating mga isipan, yun ang magiging buhay Ayun. natin. Nako, napakaganda po ng ating mga tips sa umagang ito. Nawa po ay inyong ma-internalize at start na i-apply ito sa ating buhay. Yes. Diba? Kasi sayang naman kung ating basta nababasa lang, naririnig lang, without trying to apply it. Oo, hindi natin mararamdaman at hindi Yes. natin ma-prove Oo. na yun pala yun na Oo. dapat gawin at Ay. magpapahalaga sa iyong buhay at sa That iyong is sarili. true. Ayan po, sana po may natutunan kayo sa araw na ito sa mga simpleng tips na ito. Bago po natin tapusin, meron ka bang nais ipabatid sa ating mga taga-subaybay? Yes, okay. So po, lagi ko nga pong inuulit, lagi ko pong sinasabi, life is simple. You can make your life happy. Think positively. God is always there. Yes. And always remember what we mentioned a while ago, our thoughts are very important. Ano man po ang ilalagay natin dito sa ating kaisipan, yan po ang magkocontrol, yung brain natin sa ating actions, sa ating feelings, pakiramdam sa araw na ito, and even to the words that we're going to utter every moment, every day. Kaya po mahal naming mga taga-subaybay at mga tagapakinig, nawa po nakapulot kayo ng mahalagang mensahe sa araw na ito. At ang lahat na ito ay hatid lamang sa inyo ng Usapang Kristyanong Tahanan. Mga